Hello guys! At dahil nga malapit na lumabas si baby number 4, at eto nga nilabang ko na yung mga damit niya. Karamihan nga ng mga damit niya is bigay lang, hindi na rin naman ako bumili ng mga bago. Ilang mga set nga lang ng mga damit ang binili ko. At ayan nga makikita nyo, ang cute ng mga damit. Kaya lang ang hirap talaga magtiklop. Dahil nga sa sobrang liliit, sobrang dami din naman kasi. At habang nga nagtitiklop na rin ako dyan, is pinipili ko na rin yung mga dadaling ko para sa hospital. At ayun nga pinapakita ko sa inyo yung isang una kong nakita. Yung mga set-set na damit na nga rin ang gusto kong dalhin para hindi na ako mahirapang mamili pa. At ayan nga pangalawang set naman na yan, isa Temo ko nga lang nabili at ang mura nga lang din. At maganda rin naman ang tela niya. At bumili nga rin ako ng dalawang pang swaddle. Alam nyo naman pagka baby, gusto talaga nila is naka-swaddle pa. At ayan nga yung una na parang blanket swaddle siya. Meron na nga rin siyang kasamang bonnet dyan. Ayan at adjustable pa nga. At ito naman nga yung isa, color gray siya and velcro naman siya na stretchable. At pagkatapos ko nga mapili yung mga dadaling ko sa hospital, pinag-iwa-hiwalay ko naman sila according sa size nila. Para nga mapagsama-sama ko na yung kasya sa kanya at yung malalaki pa sa kanya. At ayan nga, tingnan niyo naman si baby, sobrang likot naman talaga dito sa loob ng tiyan ko. At ito nga, fast forward, kinabukasan naman nga, sinipag naman ako. Ganito yata talaga pagka malapit ng mga anak Panay linis talaga ng bahay ang ginagawa. Yung tipong kahit hindi na talaga dapat linisin nililinis pang mabuti. Yun daw talaga yung mga sign na malapit ka ng mga anak. Para pagka panganak mo is wala ka nang iintindihin at malinis nga ang buong bahay. Ganon din ba kayo mga sis pagka malapit na kayong mga anak? Gumamit ka lang ako dyan ng microfiber na basahan at saka mainit na tubig na may konting sabon. Ewan ko ba talaga nung mga nakaraang araw sobrang sipag ko talaga maglinis. Lahat talaga ng abubot nakikita ko dito sa loob ng bahay namin. Ayoko bang nakikita mo yung mga nakakalat at ito nga sabi ko kay Ate Luis ay tulungan niya na ako at damputin niya tong mga nakakalat nilang mga laruan. Buti na nga lang talaga at madaling kausap tong batang to. Pakita ko nga pala sa inyo yung nabili ko sa Temu. Bumili ko ng bagong map kasi yung spray map namin is hindi na gumagana. At ang ganda nga nung nabili ko kasi super gaan niya. Tapos may kasama na rin siyang dalawang microfiber cloth. Mga ganyang map lang talagang ginagamit ko dito sa bahay kasi maliit lang naman tong bahay namin. Yung sala lang naman at kusina ang kailangan mong imapat saka yung CR. Dahil yung dalawang kwarto nga is carpet naman siya. Tsaka ang sarap lang din kasi talaga pag nakikita mong malinis yung buong bahay. At ayan nga, nakayari na rin naman ako dito sa aming sala. O diba, mas maganda siya sa mata? At dahil nga napagod ang person kakalinis at eto nga, nagutom ako. Kaya naman kinain ko na yung tira namin barbecue at nagtimpla nga ako nitong kape. Tara mga sis, kain tayo. O baka sabihin nyo, bakit ako nagkakape? Buntis ako. Kasi sa totoo lang, in-advise pa nga yun ng doctor ko dito. Kasi nga, laging masakit ang ulo ko at may migraine ako. Sabi niya sa akin, instead daw na mag-take ako ng medicine, is itry ko daw muna ang kape kung mawawala yung sakit ng ulo ko. Kaya naman simula nun, talaga naman nagkakape na ako everyday. Kasi pwede ka naman talaga magkape kahit buntis ka, pero 2 cups a day lang. Pagkayari ko naman kumain ito nga, niready ko naman yung mga damit ni Ate Luis. Niready ko na yung mga gamit niya para sa buong isang linggo. Para pagka binihisan siya ng papa niya, is kukuha na lang dito ng damit yung papa niya. Kita niyo naman yung tiyan ko dyan, di ba? Para talagang sasabog na siya sa sobrang laki. Sa Temo ko nga lang din nabili yan at super helpful naman talaga. At pagkatapos ko naman nga doon, is eto naman mga hugasin ko naman yung hinarap ko.
Pagkayari ko nga sa mga pingganis, ito namang stove ang kinuskus ko. Pinabaran ko na nga rin muna yan ng sabon, paano ba naman nanikit na yung ibang dumi. At binalikan ko na nga lang para mas madaling makutkot yung mga nanikit ng dumi. At yan nga sa part na yan, almost tapos na ako dito naman sa aming kusina. Isa rin tong kusina namin na ayoko talagang hinahayaan na marumi. Hindi ko ba siya hinahayaan na matutulog kami ng marumi. Depende na lang talaga pag pagod ako, kaya naman masama yung pakiramdam ko. Siyempre, pagkayari mo siya linisin, easy sa sanitize mo naman. Isprayan ko nga lang yan, tapos iiwanan ko ng mga 15 minutes, saka ko siya i-dry nitong tissue. Mas maging mabisa yung antibacterial na ginamit natin. At ayan nga, sobrang saya ko dyan kasi kita nyo naman sobrang kintab nitong aming kusina. Ganun na rin itong sala, yun lang naman, bye!